Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Grupo ng mga abogado, itutuloy pa rin ang planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo sa kabila ng panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ito. Vice President Leni Robredo hindi titigil sa paglalabas ng saloobin sa ilang issue sa harap ng bantang impeachment at panawagan laban dito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paghahanda para sa 2017 barangay elections, itutuloy pa rin ng COMELEC sa kabila ng panukalang muli itong ipagpaliban dahil sa paglaganap ng droga sa mga barangay. Dalawang Malaysian national na dinukot ng bandidong Abu Sayyaf noong nakaraang taon, nakalaya na. PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa pinayuhan ang mga magtatapos sa Philippine National Police Academy na maging tapat sa tungkulin at huwag magpasilaw sa pera. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasaktan sa magkahiwalay na aksidente sa bus at motorsiklo sa Davao at Quezon City. Ito ang balita ni Victor Cosari. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Davao Central 911 ang rider na si Ganados Aniceto Jr. matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa multicab na minamaneho ni Noel Siega Jr. sa Damosa Street, Davao City pasado alas 11 kagabi. Napundo ko mga 5 minutos siya kusog yung dagan ni banggas kong likod. Wa man ko nagtamax kong brake din nabante ko dito agamay guys sungot sa kakusog siyang dagan. Nagtamo si Anicito ng posibleng bali sa kanang paa at sugat sa mukha na agad namang dilapatan ng pangunang lunas ng rescue teams bago siya isinugod sa Southern Philippines Medical Center. Samantala, hindi bababa sa 30 ang sugatan nang tumagilid ang pampasaherong bus sa Elliptical Road sa Quezon Memorial Circle, Quezon City kaninang alas 4 ng madaling araw. Damay rin sa aksidente ang isang taxi at 2 kotse. Ayon sa ilang nakasaksi, mabilis ang takbo ng itim na Honda Civic na sumabit sa isang taxi at 2 kotse bago bumangga sa likod ng pampasaherong bus. Kita ko ng pangyayari na tinumbok niya itong bus, nakita na hagip niya yung puwitang kaya yun ang sanay na pagbaliktad. Tapos, napapikit na lang ako. Nung naririnig ko, kakalabugan na rito, sa unahan pala, binangga niya yung mga bus at saka yung kotse. Nagulat na lang ako na sumabit sa harap ko. Ilan sa mga sugatan ay tinulungan ng UNTV News and Rescue Team habang inasikaso naman ng iba pang responding rescue unit ang ibang nasaktan. Karamihan ay dinala sa East Avenue Medical Center samantalang ang iba naman ay isinugod sa Quirino Memorial Medical Center. 8 sa mga biktima ang kinailangang sumailalim sa operasyon dahil sa mga tinamong malalaking sugat at bali ng buto. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Desidido ang isang grupo ng mga abogado na sampahan ng impeachment complaint si Vice President Leni Robredo sa kabila ng panawagan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na itigil ito dahil sa problemang maaaring idulot sa pamahalaan. Ito ang balita ni Joanan. Guys, lay off. Just stop it. Can do other things but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga planong patalsikin sa pwesto si Vice President Leni Robredo. Naniniwala ang Pangulo na magdudulot lamang ng problema ang hakbang at hindi niya ito maaaring payagan. Ngunit sa kabila nito, desidido ang isang grupo ng pro-Duterte lawyers na ihain ang impeachment complaint laban kay Robredo. Anila hindi maaaring palapasin ang mga mali nitong pahayag sa isang video message tungkol sa war on drugs ng Duterte administration sa UN Commission on Narcotics Drug Annual Meeting noong isang linggo. If you notice before, there was a statement by Leni Robredo saying that if the murders does not continue, does not stop, she will encourage people from the outside to intervene. What they have been doing systematically has created economic sabotage to our country, and hindi na natin dapat palampasinan. There's a world economic problem. Plano nilang ihain ang naturang complaint sa mababang kapulungan ng Kongreso sa pagbabalik ng sesyon nito sa Mayo. Iginagalang naman ni VP Robredo ang hakbang na ito ng grupo.
hindi naman natin mapiprevent yung mga tao na mag-file kung ano gusto nilang i-file. Pero yung sa akin lang, sana yung hatred, hindi siya will not get in the way of the more important things. Parang ngayon kasi yun yung nangyayari. Ayon naman sa kapartido ni VP Robredo at dating Pangulong Benigno Aquino III, dapat maging patas ang proseso ng impeachment at hindi lamang batay sa numbers game. Sinabi naman ng dating senador at ama ni incumbent Senate President Coco Pimentel na si Aquilino Nene Pimentel, hindi impeachable offense ang ginawang pagsasalita ni Robredo laban sa anti-drug war at mas maiging gawing basihan sa reklamo kung may nagawang anumang constitutional violation ang pangalawang Pangulo. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa kaugnay na balita, nanindigan naman si Vice President Leni Robredo na hindi siya titigil sa paglalabas ng kanyang saloobin sa ilang issue sa harap ng bantang impeachment ng ilang grupo at panawagan ng Pangulo na wag na itong ituloy. Ito ang balita ni Grace Cassie. Hindi magiging hadlang kay Vice President Leni Robredo ang mga tangkang patalsikin siya sa pwesto upang ipagpatuloy ang pagtutol sa ilang isyong tinutulak ng Duterte administration. Isa na rito ang pagtuligsa niya sa war on drugs ng pamahalaan. Ipinangako ni VP Leni na siya ang magiging boses ng mga Pilipinong nangangailangan ng proteksyon. Alam natin na hindi natin mapapayag na mapapunta sa masama yung ating bansa. Kaya po tayo patuloy na naninindigan kahit gaano kahirap. Binigyan din ng pangalawang Pangulo na wala siyang planong palitan si President Duterte sa pwesto. Hindi nangangahulugan na pag bine-verbalize natin yung dissent, bine-verbalize natin yung pagkontra, nangangahulugan gusto natin palitan yung Pangulo. Nagpasalamat din ito sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya na isaan niya sa nagpapalakas ng kanyang loob. Nakiusap siya sa mga ito na maging mahinahon at umiwas sa pagsasagawa ng kilos protesta dahil ayaw niyang masaktan ng sinuman. Alam nyo, siguro hindi ko pa mabigay yung lahat na ebidensya ngayon. Pero alam nyo kung bakit. Dahil hiningi nyo sa akin yung proteksyon para sa inyo. Pero sa akin po, sama-sama tayo sa laban na to. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Plano naman ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na mas palakasin pa ang inihain niyang reklamong impeachment laban kay Pangulong Duterte sa kabila ng mga panawagan na iurong na ito. Ito ang balita ni Monokson. Pinag-aaralan na ngayon ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano kung paano mas mapapalakas ang kanyang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa kabila ng mga panawagan na wag na niyang ituloy ang impeachment complaint, lalo na't nadadamay na umano rito si Vice President Leni Robredo. Kitang-kita ho na itong pag-file ng impeachment laban kay Vice President ay diversion doon sa issue sa pag-file kay President Duterte. At maraming ang nanawagan na bawiin ko yung impeachment complaint para hindi madamay si Vice President. So ginawang bargaining chip. Sa dinaluhan niyang forum, sinabi ni Congressman Alejano na mayroong betrayal of public trust na nagawa ang Pangulo dahil sa hindi nito pagsasabi ng kanilang kasunduan sa China kaugnay sa West Philippine Sea at paglalayag ng Chinese ships sa Benham Rice. Maging ang nabanggit umano ng Pangulo na mahigit 1 milyong pisong tulong na ibinibigay umano sa New People's Army ay gagamitin ni Alejano upang mapalakas ang kanyang impeachment complaint. Meron hong sikretong ginagawa ang Pangulo na hindi po natin alam. No, kung meron man kasunduan, wala namang problema yun. Ilabas nyo, magkaroon ho tayo ng formal na kasulatan, memorandum of agreement, para may basihan ho tayo ng aksyon. Matapos pag-aralan ang mga ebidensya ay maghahain na si Congressman Alejano ng supplemental complaint upang mapalakas ang nauna ng naihaing impeachment complaint laban sa Pangulo. Samantala, naniniwala naman si Vice President Leni Robredo na hindi makatutulong sa bansa ang mga pagsasampa ng reklamo laban sa kanila. Kasi yung impeachment, whether against sa President o against sa akin, ihihintuin ito yung mga dapat
pinag-uukulan ng pansin ng Kongreso. Masyado maraming trabaho na kailangang atupagin. Magiging very divisive para sa bansa natin. Tingin ko hindi siya makakabuti in the long run. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinabulaanan ni Senator Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nangongolekta siya ng pera mula sa mga negosyante. Sa isang pahayag, tinawag ni Senator Trillanes na kasinungalingan at issue ang hinamon ang Pangulo na maghain ng kaso at patunayan ng aligasyon. Una nang inakusahan ni Trillanes si Duterte ng katiwalian at umano'y pagpapatay nito sa ilang personalidad na sangkot sa drug operations mula noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City. Sa iba pang balita, naniniwala si Baybay City RTC Judge Carlos Arguelles na hindi labag sa batas ang kanyang naging desisyon na pansamantalang ikulong sa CIDG Region 8 ang dati nitong hepe na si Superintendent Marvin Marcos at 18 pang pulis na sangkot sa kasong pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ang balita ni Jeneline Gakit. Nagpaliwanag si Baybay City Regional Trial Court Judge Carlos Arguelles kung bakit hindi maaaring i-detain si Superintendent Marvin Marcos at 18 kasama nito sa Baybay Sub-Provincial Jail kung saan nakulong ang napaslang nila na si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa. Sa isang press conference sa Baybay RTC, sinabi ni Judge Arguelles na para lamang sa mga inmate na inilipat mula sa bayan ng Albuera at Mahaplag ang Baybay Sub-Provincial Jail gaya ni dating Mayor Espinosa. Si Arguelles rin ang nag-endorse noon na ma-detain si Espinosa sa Baybay Sub-Provincial Jail matapos matiyak na sapat ang maibibigay nitong seguridad. However, because of OCA Circular Number 270-2016, the executive judge of this court is not devoid of power to suspend the issuance of a commitment order. So in the meanwhile, they are detained at the CIDG lock-up cell. That detention is only temporary, not permanent. Overcrowded na rin anya ang nakakulong ngayon sa pasilidad ng BGMP sa Baybay at hindi matitiyak ang seguridad ni na Marcos kapag doon sila inilagay. Tiniyak naman ni Judge Arguelles na agad niyang ipag-uutos na i-transfer si na Marcos sa Baybay City Jail kapag nilabag ng mga ito ang dalawa niyang kondisyon na manatili lamang sa loob ng lock-up cell ng CIDG at bawal mag-ikot at makipagpintuhan sa mga nag-uopisina sa tanggapan. That's why I am also intending to conduct an on-spot inspection if they are really following my conditions as stipulated in the orders. I know that this will be subject of criticism why the court order for their detention in the lock-up cell of CIDG. But we are not after emotions. We are after what? We are after the law. Sa March 29, nakatakda ang arraignment ni na Marcos. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Pansamantalang nakalaya ang road rage suspect na si David Lim Jr. matapos itong magpiyansa ng 144,000 pesos sa Cebu City Regional Trial Court kaninang pasado alas 4 ng hapon. Ayon kay Cebu's RTC Assistant Prosecutor Maria Teresa Casino, wala silang nakikitang sapat na ebidensya upang sampahan ng reklamong frustrated murder si Lim. Ibinaba na rin sa frustrated homicide ang isasampa laban kay Lim maliban pa sa illegal possession of ammunition na parehong bailable offense. Si Lim ang suspect sa pagbaril sa isang nurse dahil sa away trapiko sa Cebu City noong linggo ng madaling araw. Samantala, nagpiyansa na ng halagang 12,000 piso si dating Caloocan Mayor Recom Echeverry sa Sandigan Bayan para sa kinakaharap niyang kasong graft. Nagsimula ang kaso ni Echeverry sa pag-award umano nito noong 2011 ng 2 drainage project na nagkakahalaga ng 4.9 million pesos na walang approval ng City Council. Kasama sa mga kinasuhan ay ang City Accountant na si Edna Villanueva at ang City Budget Officer na si Jesusa Cruz. Nahaharap rin si Villanueva at Cruz sa kaso falsification of public documents. Ang EV&E Construction at Golden 3T Construction ang mga project contractors noong umpisahan ang nasabing proyekto. 2
Dalawa sa 5 Malaysian nationals na dinukot ng bandidong grupong Abu Sayyaf noong nakaraang taon ang nakalaya na matapos ang rescue operation ng Philippine Marine sa karagatan ng Sulu ngayong araw. Mula sa Zamboanga City, ito ang balita ni Dante Amento, live. Yes, Dante. Yes, Monica, magandang gabi. Nakalaya na nga itong dalawang Malaysian national mula sa 8 buwang pagkakabahihaga ng bandidong Abu Sayyaf. Ang mga biktima ay kinilalang sina Tayudin Anjot, 45 taong gulang, at Abdurrahim bin Sumas, 62 taong gulang, na kabilang sa 5 crew ng tugboat Sirodong 3 na dinukot sa karagatan ng Dent Haven, Tampisan, Lahadato, Sabah noong July 19, 2016. Monica, ayon sa AFP Westmencom, na-rescue ang dalawa sa pangunguna ng Combined Elements ng Philippine Marines kaninang alas 2 ng madaling araw sa Kalinggalang, Kaluwang, Sulu. Agad na dinala ang mga ito sa Campo General Bautista Hospital sa Sulu dahil mahina at sakitin ang mga ito nang matagpuan ng mga militar. Ngayong gabi, Monica, o hapon, ay inaasahang dadalhin ang mga ito dito sa AFP Western Mindanao Command Headquarters at ihaharap sa media sa pangunguna ni na Westmencom Commander Major General Carlito Galvez at Joint Task Force Sulu Commander Colonel Cirilito Sobiana. Samantala, hawak pa rin ng bandidong grupo ang 3 kasamahan ng mga ito. Bago makuhaan niya ang dalawa ay nagkaroon muna ng focus effort ang AFP sa naturang lugar matapos makatanggap ng report na nagtatago doon ang grupo ni na ASG Sub Leader Al-Habsi Misaya. Monica, naniniwala ang AFP na nagkaroon ng matinding pressure sa mga bandido kaya iniwan na nila ang kanilang bihag. Dagdag pa rito ang tulong na binibigay ng mga komunidad na malaking tulong niya para matunton ang kinaroroonan ng mga bandido. Dagdag pa ng AFP na walang nangyaring bayaran ng ransom sa pagkalaya ng Malaysian kidnap victims. Inaasahan itong ito-turn over sa Malaysian Authority sa mga susunod na araw. Sa oras na ito, Monica, yan po ang ating inaantabayanan, ang pagdating noong aircraft na kung saan lulan itong 2 kidnap victims na Malaysian nationals. At yan po ang pinakahuling balita mula dito sa AFP Westmencom Headquarters. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City. Susunod sa ito ang balita. Senado nagsagawa ng necrological rites para sa yumaong si dating Senator Leticia Ramos Sahani. Mga kontribusyon niya sa Kongreso binigyang pugay. PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa pinayuhan ang mga magtatapos sa Philippine National Police Academy na maging tapat sa tungkulin at huwag magpasilaw sa pera. Itutuloy pa rin ng Commission on Elections o COMELEC ang ginagawang paghahanda para sa barangay elections sa Oktubre sa kabila ng pahiwatig ng Pangulo na nais na niyang muling ipagpaliban ito. Ito ang balita ni Aga Kakbay. Kailangan pa rin dumaan sa Kongreso ang panukalang muling pagpapaliban sa nakatakdang barangay elections sa Oktubre. Binigyang din ng Commission on Elections na bagamat kaisa sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa layuning magkaroon ng maayos at malinis na eleksyon, hindi naman maaaring basta na lamang ipagsawalang bahala ang batas. If the law mandates the conduct of barangay elections in October, and it does, then that is the guidance the COMELEC must follow. Therefore, the postponement of the elections is a matter that the COMELEC must leave entirely to Congress. Ayon pa sa COMELEC, habang wala pang batas na nagpapaliban sa barangay elections, magpapatuloy sila sa kanilang trabaho. Partikular ang kampanya nila ngayon na magparehistro ang mga tao para makaboto. Tuloy-tuloy din ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na halalan. The COMELEC is aware of the President's position on the conduct of barangay elections, and the commission shares the President's desire to safeguard the electoral process. Gusto din namin, of course, masiguro na malinis at tapat yung ating electoral process. Pero the COMELEC must also underscore that the Commission is obedient to the laws, which means that if an election exercise is scheduled in the law, then that is what we are preparing for.
Sa ngayon, merong batas na nagsasabi magkakaroon tayo ng barangay elections sa Oktubre. So kailangan kaming magtuloy sa aming paghahanda para sa halalan na yon. Samantala, nais naman ni Senate President Aquilino Coco Pimentel III na marinig ang buong paliwanag ng Pangulo sa pagnanais nitong maipagpalibang muli ang barangay polls upang makagawa sila ng kaukulang hakbang. There should be a legal basis, so I will have to discuss that with my fellow senators, and I hope the Speaker discusses it with his fellow congressmen. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Commission on Elections. Samantala, sa kaugnay ng balita, naniniwala naman ang presidente ng Association of Barangay Captains sa National Capital Region na dapat ituloy ang eleksyon ngayong Oktubre at tanggalin na lamang sa pwesto ang mga barangay captains na nasasangkot sa operasyon ng iligal na droga. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Suportada ng Association of Barangay Captains sa National Capital Region ang mga programa ng Pangulong Rodrigo Duterte laban sa iligal na droga. Pabor din ang presidente nito na si Kapitan Ricky Corpus na alisin na ang mga barangay captain na sangkot sa droga kagaya ng ginagawa sa mga pulis at opisyal ng gobyerno. Subalit kung i-appoint na lamang aniya ang mga ito, imbes na magkaroon ng eleksyon sa Oktubre, ay dapat munang pag-isipang mabuti ng Kongreso upang hindi sumalungat sa konstitusyon. Dapat din anyang malaman ang pamantayan sa pagpili ng i-appoint na kapitan. Ayon kay Corpus, mas mabuti anya kung mag-e-eleksyon na lamang upang mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na mamili ng gustong mamuno sa barangay. Anong qualification, anong criteria niya, baka mamaya yan pa yung mga tinalo ng mga incumbent barangay officials na ayaw ng tao, tapos tsaka without any vote or without any approval of the people ilalagay natin, baka magulo. Maaari din naman anya na palawigin na lamang ang kanilang termino at ang mga konektado na lamang sa droga ang palitan. Maraming pagkakataon na anya na tumagal ng 5 taon ang termino ng mga barangay officials matapos itong aksyonan ng Kongreso. Meron man siguro tayo nababalitaan na mga talagang involved pa na barangay officials dyan. Siguro yun na lang ang tanggalin natin. Tapos, meron namang under local government code, there's a rule of succession. 7 pa yung kagawad eh. Kung yung first kagawad, involved pa rin sa Dutch, di yung second kagawad. Siguro naman doon sa 7 na yun, may matinong kagawad kahit isa doon. Sa Constitution naman, at saka sa local government code, maliwanag na all local officials ine-elect natin every 3 years for a maximum of 3 terms. All local officials. Except, maliwanag nakalagay doon, except the barangay, no? Which can be determined by Congress. So kaya pwedeng na-extend talaga. Sa April 4 to 7 ay magkakaroon ng General Assembly ang Liga ng mga Barangay Captain sa bansa at inaasahang pag-uusapan dito ang sinabi ng Pangulong Duterte. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hinihikayat ni Liberal Party President Senator Francis Pangilinan si President Rodrigo Duterte na pag-isipang mabuti ang planong pagkansela ng barangay election sa Oktubre at mag-appoint na lamang ng mga mamumuno sa barangay. Sa isang statement, sinabi ni Senator Pangilinan na ang hakbang ay may tuturing na pagyapak sa karapatan ng isang tao na pumili at bumoto ng lider ng mga barangay. Nakakabahalaan niya ang pahayag ng Pangulo na tila sumasa ilalim sa umano'y authoritarian ideologies na noon ng dating diktador na si Ferdinand Marcos. Naniniwala rin si Pangilinan na ang mga tao ang dapat mamili sa kanilang barangay officials dahil sila ang nakakakilala sa mga ito. Nagpaliwanag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga inani nilang batikos na hindi naaayon sa kanilang mandato ang pagbibigay ng tulong sa mga miyembro ng kadamay na umuokupa ng mga pabahay ng pamahalaan sa Pandi, Bulacan. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Iginiit ng Department of Social Welfare and Development na hindi nila kinukonsinte ang mga miyembro ng grupong kadamay na patuloy na nagmamatigas na huwag umalis sa kanilang mga inukupang pabahay sa Pandi, Bulacan. Paliwanag ni DSWD Secretary Judy Tagiwalo, may tungkulin ng ahensya na tulungan ang sino mang nangangailangang Pilipino. This is part of our mandate to provide assistance to families on need
regardless of their political affiliation. Ayon pa sa kalihim, hindi lang naman mga kadamay members ang kanilang binigyan ng ayuda, kundi maging ang mga lehitimong relocatees sa lugar. They ask us for assistance. We cannot say, oh, you know, you're breaking the law. Because that has never prevented us from giving assistance to persons in crisis. Samantala, nakatakdang magsagawa ng press conference ang DSWD upang mas maipaliwanag ang kanilang pamamahagi ng tulong. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinakilala ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang top 10 cadets ng Masidlak Class of 2017 ng Philippine National Police Academy. Mahigpit naman ang kanyang bilin sa mga bagong pulis na maging tapat sa tungkulin sa bayan at kailanman ay huwag magpapasilaw sa pera. Ito ang balita ni Grace Cassin. Ipinresenta ni Philippine National Police Chief Director General Ronald de la Rosa ang top 10 cadets ng Philippine National Police Academy Masidlak Class of 2017. 7 sa 10 kadete na nanguna sa klase ay mula sa Mindanao at isa sa mga ito ay babae. 6 sa mga ito ay nais maglingkod sa police service, 2 sa Bureau of Fire Protection at 2 rin sa Bureau of Jail Management and Penology. Mahigpit namang bili ni PNP Chief de la Rosa sa top cadets na maging tapat sa tungkulin at huwag magpapasilaw sa pera. Huwag kayong mamili ng assignment. Huwag kayong mamili ng assignment. Huwag kayong lumapit sa mga politiko o sa mga influential government officials para makiusap na i-assign kayo sa ganitong unit. Huwag magpasilaw sa pera. Huwag magpasilaw sa pera. Pag namatay kayo, hindi nyo madala yung pera sa langit. Samantala, ipinagmalaki naman ni PNP Chief ang kanyang anak na si Rock matapos makapasa sa entrance exam ng PNPA. Naniniwala si General de la Rosa sa kakayahan nito, subalit bilang ama, hindi umano nawawala sa kanya ang pag-aalala. Pero siya, anak siya ng Chipinto eh. Kaya iba na rin yung psychological niya. Medyo wala ko, apprehensive. But anyway, tabihan ko siya kung ano yung gusto niya sa buhay. Sabi ko sa kanya, yung desisyon mo yan, huwag kang padalos-dalos. Kung desidido ka, go ahead. Kung alanganin ka, huwag mo ituloy. Sa kabuuan, 144 na mga kadete ang nakatakdang magtapos bukas sa PNPA mula sa kabuuang 365 cadets. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At karing kay katamong balitang promdi. Dininandeng pa magkilala ning kayang alma mater king Cabanatuan City Nueva Ecija ing meg top 1 king Philippine Military Academy sa Lacnib Class of 2017 ay Ensign Rovi Mariel Martinez. Ining report ng Danny Monar. Umani ng papuri at pagbati mula sa kanyang mga kababayang Novo Ecijano ang Philippine Military Academy top-notcher at tubong Cabanatuan City na si Cadet First Class Rovi Mariel Valino Martinez. Si Martinez ang class valedictorian ng PMA class sa Lacnib 2017. Bilang pagkilala sa kanyang kahusayan, binigyan ng plaque of recognition si Robbie ng kanyang alma mater na Araulio University. Ayon sa mga naging guro ni Robbie, masipag at masigasig itong estudyante kahit maraming ginagawa bilang scholar at president ng kanilang seksyon. Napakabait niyang estudyante talaga. Wala kang masasabi, wala kang makikita sa kanyang negative behavior. Doon yung magiging leader niya. Kitang-kita na yung magiging makabayan niya kasi talagang napapasunod niya yung mga kaklase niya. Proud naman ang mga matatalik na kaibigan ni Robbie dahil sa naabot netong mga pangarap. We are so proud of you. Itinayo mo ang bandila ng mga kababaihan bilang pagiging top 1 at sa mga 7 kasama mo pa sa top 10 sa Lacnib Class of 2017. Sa talumpati naman ni Robbie, kunento-neto ang kanyang mga pinagdaanan upang maabot ang kanyang pangarap. Sabi ko nga po na hindi kailangan na po natin tanggalin yung barriers po natin na yung may mas magaling dahil sa yung lalaki mas magaling sa babae, yung babae mas magaling kaysa sa lalaki. Tanggalin na po natin yun kasi lahat naman po tayo may kanya-kanyang galing. Na ang gawin po natin, pagsamasamahin po natin yung galing natin para po sa isang mas malaking goal na para po sa mas kakabuti ng marami. Malaking inspirasyon para sa kanya ang suporta ng kanyang pamilya. Plano naman ni Robbie na gugulin ang kanyang bakasyon kasama ang pamilya bago pumasok bilang miyembro ng Philippine Navy. Danny Monar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija.
Inaresto dering pulis ding siya drug suspects king mikakawaning by bust operation king Cavite ampong Camarines Sur. Samantala may papakit lang support king Project Double Barrel Reloaded ning Philippine National Police ding mapilang religious groups king Rizal. Ining balita ng Sherwin Kulubong. 8 ang naaresto ng Dasmariñas Pulis sa isinagawa nilang buy-bust operation sa Barangay Sampaloc 2, Dasmariñas, Cavite, pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Nakuha sa mga suspect ang 1 pakete ng marijuana, 3 pakete ng hinihinalang shabu, drug paraphernalias, 5 pakete ng plastic na may residue ng hinihinalang shabu at 200 pisong pera na ginamit sa buy-bust operation. Naaresto ang mga suspect sa pamamagitan ng impormasyon mula sa isang concerned citizen tungkol sa umano'y pot session sa bahay ng isa sa mga suspect. Isang dating drug surrendery ang naaresto ng mga otoridad dahil sa umano'y muling pagbebenta nito ng shabu sa bayan ng Pasacao, Camarines Sur. Nahuli si Ace Pamarang o mas kilala sa tawag na Lapong sa bisa na rin ng arrest order ng Regional Trial Court Branch 56 sa Libmanan, Camarines Sur. Nakuha kay Pamarang ang ilang pakete ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Nagkaigwa pa po kita nin monitoring, gabos, then yun na po nga ni Deman Sinda nagpupundo. Siguro naguhuna Sinda na ang pulis maana sa indang karapatan. Naigwa na po kami pigi-implement na double barrel reloaded. Samantala, pumirma sa isang covenant ang Rizal Provincial Police Office at religious organization sa Taytay Rizal bilang suporta sa anti-drug campaign ng PNP na Oplan Double Barrel Reloaded. Magugunitang tinutulan ng ilang religious groups ang kampanya ng PNP dahil sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Hinihingi po namin ang inyong patuloy na pagtulong sa aming mga kapulisan para masugputong mga pinagbabawal na gamot at matigil na. Kasama ang iba't ibang provincial news team, Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At yan kay katamong balita, iba't ting miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ako'y Frima sa Longga Gloria, Maya Pabengi. Dalawang 2,677 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Siyamang naaresto at ilang pakete ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Quezon City kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nadakip ng Quezon City Police District ang 5 drug suspects sa isang buy-bust operation sa Victory Avenue, Barangay Tatalon, bandang 7:30 kagabi. Na-recover sa mga ito ang 6 na maliliit na sachet ng hinihinalang shabu, 500 pisong marked money at ilang drug paraphernalia. Kasama sa mga nahuli ang prime target ng operasyon na si John Mark Takpil kung saan nakuha ang isang kalibre 45 na baril, mga bala at isang motorsiklo. Ayon kay Station 11 Commander Police Superintendent Christian de la Cruz, posibleng sangkot din ang grupo sa robbery activity ng riding in tandem criminal sa Quezon City. Tinitignan namin yung mga CCTV footage kasi meron din kami mga impormasyon na yun din ang mga lakad nila. Sa Barangay Katipunan sa Quezon City pa rin, nasamsam naman ng mga otoridad mula sa isang drug suspect ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 36,000 piso. Ayon sa mga operatiba, naaktuhan nilang nagbebenta ng droga ang suspect na si Rolly Quejaro sa EDSA Roosevelt bandang 11:00 kagabi. Base sa na-gather namin na info na itong certain suspect natin ay nagbebenta. Ngayon, mga siguro kulang-kulang 1 linggong surveillance. Sa Barangay E. Rodriguez naman ay 3 hinihinalang drug pusher ang naaresto sa isang buy-bust operation ng QCPD bandang 12:00 kagabi. Unang nahuli sina Eduardo Cudala at Arlene Joy Villamil sa bahay na sinalakay ng mga operatiba.
habang naresto naman ang katransaksyon at umano'y supplier nilang si Alex Villanueva sa follow-up operation. Na-recover kina Kodala ang 10 sachet ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 5,000 piso habang 4 na sachet naman ang nakuha kay Villanueva. Sa ngayon ay nakadetine ang mga suspect sa QCPD habang inaayos pa ang mga kasong isasampa laban sa mga ito. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. And for the news abroad, the number of dead in London's terror attack has risen to 5 and 40 others have been injured. Alde Losario reports. The London capital witnessed a tragic terrorism attack on Wednesday, which claimed 5 lives and around 40 wounded after a car plowed into pedestrians and a suspected Islamist-inspired attacker stabbed a policeman close to Britain's parliament. The dead, in what police called a marauding terrorist attack, included the assailant and the policeman he stabbed. The other 3 victims were among those hit by the car as it sped across Westminster Bridge before crashing into railings just outside Parliament. Photographs showed people lying on the ground, some of them bleeding heavily, and one under a bus. The Port of London authorities said a woman was pulled alive but with serious injuries after falling from the Thames. French officials said 3 French school children, aged 15 or 16, were among those injured in the attack. Britain's most senior counter-terrorism officer, Mark Rowley, said that the attack appears to be inspired by international terrorism, but declined to offer information on the identity of the attacker. I will not comment on this stage at the identity of the attacker, but our working assumption is that he was inspired by international terrorism. I should also say at this stage that we believe now approximately 40 people have been injured, including several with serious injuries, including 3 police officers, 2 of whom are in serious condition. Our investigation continues and is moving at a very fast pace this evening. We will be working throughout the night. We have hundreds of officers on this investigation and they're focusing on the suspect's motivation, preparation and his associates. London Mayor Sadiq Khan, there would be additional police out in force to help people feel safe. It was the deadliest attack in London since 4 British Islamists killed 52 commuters and themselves in suicide bombings on the city's transport system in July 2005, in London's worst peacetime attack. Aldel Rosario, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Meanwhile, a white man who traveled to New York from Baltimore to, quote, black or harm black people turned himself in with knives in his pocket at a Manhattan police station on Wednesday. Police said the 28-year-old suspect named James Harris Jackson surrendered the day after he fatally stabbed a black man in an attack on a sidewalk. Police account reveals that on Monday night, Jackson crossed paths with Timothy Cogman, a black man who was rummaging through garbage on a sidewalk in Manhattan's Hell's Kitchen neighborhood. A few minutes later, Cogman staggered into a nearby police station, bleeding from stab wounds to his chest and back. Cogman was taken to a nearby hospital where he died. A massive fire broke out on Thursday at an arms warehouse in the East Ukrainian province of Kharkiv. Several hours after the fire started, flames were still rising from the territory of the area around the arsenal and explosions could be heard. Ukrainian prosecutor Anatoly Matyos was quoted as saying the warehouse area covers 368 hectares and there were 138 tons of arms stored on it. According to local media, Ukrainian emergency services were evacuating over 15,000 residents from villages nearby as a safety precaution. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Pinuri ng Season 5 runner-up Malacanang Kamao ang UNTV Cup ang Liga ng mga Public Servant dahil sa layunin nitong makatulong sa mga kapuspalad at mga nangangailangan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Ang runner-up team ng UNTV Cup Season 5. Let's call on Malacanang Kamao.
Hindi man nakuha ng Malacanang Cabao ang kampyonato ngayong season sa UNTV Cup, labis pa rin ang kanilang pasasalamat na maging bahagi ng liga na ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. Maraming salamat po Kuya Daniel sa buong UNTV po for having this kind of advocacy. Napakalaking bagay po. Ayon sa Kamao team, may tuturing na life changer ang UNTV Cup dahil bukod sa paglalaro sa kanilang paboritong sports at pagtulong sa kanilang napiling beneficiary, nakatutulong din ang UNTV upang mapatibay ang isang pamilya. It changes life Diba? The tournament really, especially now, ang laking sa akin, I myself is talagang nararamdaman ko yung self-confidence ko together with the players na nakikita ko na yung family nila, it become na family affair Tapos yung ibang mga hindi nilang nakakausap, now nakakausap nila, and it's really great because it's playing your sports, the game you love. Tapos at the same time, nakakatulong ka pa. Sobrang masaya kasi gaya ng sinabi ni Coach, nalalaro namin yung talagang hilig namin gawin. Tapos nakakatulong kami sa kapwa namin. Tapos yung family namin parang involved na rin Ito, malaking impact sa amin. Hindi lang yung pangalan namin sa likod, dinadala namin kundi ito sa harap. Kailangan magiging role model kami sa lahat. Para naman kay 2001 PBA Rookie of the Year Christian Luanzon, naiba ang UNTV Cup sa iba pang basketball tournament sa bansa. In terms of purpose, ito talagang pinakamalaki. I think the difference between the collegiate and semi-pro and a professional level is this one. Nire-represent mo yung mga taong nangangailangan. And para sa akin, sila talaga may pressure sa buhay. Everyday fighting for their lives. Ayon naman kay Lieutenant Commander Paul Yamamoto ng Presidential Security Group, natupad ang isa sa mga pangarap niya sa pagsali sa liga. The only one and one of a kind na basketball league for a cause. So talagang yung hilig namin sa basketball, nagagawa namin yung mga pinangarap namin maglaro sa mga ganitong venue, natutupad. At the same time, nakakatulong kami sa mga beneficiaries namin. Ang Kamao team ay nagwagi ng 2 million pesos na ipinagkaloob nila sa cancer ward ng Philippine Children's Medical Center. Makikita mo na ginagamit kami ng taas para yung pera na makakuha namin, ibibigay namin sa charity na yun. At imagine mo kung gaano karaming bata ang matutulungan. Siyempre, nagpapasalamat kami kay Kuya Daniel kasi sa chance na binigay niya sa amin. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Halos 1,000 residente po ng isang barangay sa Antipolo City, Rizal ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Matapos magtungo sa Binangonan, ang Antipolo City naman sa lalawigan ng Rizal ang dinayo ng UNTV at Members Church of God International upang maglingkod sa ating mga kababayan doon na nangangailangan. Karamihan sa mga nakatira rito ay pamamasukan at pangangalakal ang pangunahing pangkabuhayan. Tulad na lamang ni Aling Celedonia na sa pagtitinda ng basahan kumukuha ng panggasto sa araw-araw. Kaya nang mabalitaan niya na may medical mission sa kanilang lugar sa Barangay Dalig, agad niyang isinama ang kanyang mga apo upang maipakonsulta sa doktor. Yung apo ko po, pina-check up ko po. Tingnan ko po siya. Kasi nga po yung dati po siyang cleft yung niya. Tsaka yung mga gamot na ibinibigay niyo, talagang kailangan po ng bawat isa sa amin. Umabot sa halos 1,000 ang napaglingkuran sa libreng medical at dental services. Bukod pa rito ang nabigyan ng libreng gamot. Mayroon ding libreng haircut sa mga kalalakihan at may mga natulungan din sa kanilang problemang legal. Yeah, nagpapasalamat nga ako sa mahal na Panginoon. Nakapunta kami dito na libre walang bayad. Lubos naman ang pasasalamat ng kapitan ng barangay dahil sa kanilang lugar na pili ng UNTV at MCGI na magsagawa ng libreng medical mission. Maraming salamat po Brother Eli and Kuya Daniel. At sana ay maulit pa at mas marami pa hong matulungan natin mga kababayan. Sana mas marami pa hong mga programa na maipagkaloob ho natin, ma-extend pa ho natin doon sa mga nangangailangan. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay.
At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.